Morning my friend, good morning to all of you. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Andito tayo ngayon sa bundok mga kabrid. So this time I will go to my friend. Puntahan ko yung kaibigan ko and then syempre pasyalan natin, kumustahin natin dahil may pakay tayo sa kanya. Hindi muna yung pambuburaot ba ng mga pagkain, ng mga prutas, ng mga bungang kahoy, ng mga gugulayin. Hindi muna kasi mayroon tayong pakay sa kaibigan natin. We will go to our friend and we will ask something like a favor. Morning, magandang umaga sa inyo mga kabrid. Ito, panibagong araw mga kabrid, panibagong pagbablog na naman. Dito tayo mga kabrid, sa nature na nature, bundok na bundok, wow. Riverside, you know. This is so very nature. Marami pa ditong sawa. Minsan nga pag nagpupunta ako rito mga kabrid, nakakita ako diyan ng mga lumalangoy na bayawak ba, yung nahuhulog diyan sa baba. Siyempre alam mo naman yan, diki yan. Hirap siyang makabalik dun sa sa jundok ba, sa bundok. So may pakay ako sa kaibigan natin mga kabrid. Yung kaibigan kasi natin, yung kaibigan natin si Fernan. So napapansin ko maganda na yung vlogging niya. So yes, na sana puntahan ka. So yung kapitbahay ko mga kabrid, may hindi magandang kalagayan sa pangangatawan. So shout out po sa mag-asawang mabait sa amin. So itong problema natin is si Fernan kasi, kaibigan nating Fernan is ito, kwento ko lang din habang naglalakad tayo. Si kaibigan Fernan, sir, hindi naman dapat ikukwento to kasi ano siya, parang hindi ka panipaniwala, pero yung kaibigan natin yun, marunong siyang maggamot. Kapatid, yung mga sinaunang teknikan ng manggamot kasi tingin pa nga lang sa anak ko ba na sabi niya, ay ingatan mo munang huwag ilabas-labas yung anak mo pre, kasi pinapasyal ko dito anak ko kasi nakilala ko lang naman yun kasi ito dati, itong ilog na ito mga kabrid, yung hindi pa yan inaayos, yung dike, yung pa lang siya, parang natural pa lang. Napakaganda nito kabrid, napakaganda. Dito kami nag-hangout, hindi pa ako vlogger nun. Dito kami nagluluto-luto ng isda, parang family banding namin. Dadalhin ko sila dito. Tapos kasi yan buhangin talaga yan Hindi pa yan nagkanda na ilog. So ito pa to, yung mataas-taas pa. Itong baba na yan Yung baba na yan, mataas-taas pa po yan. Maganda pa po yan lakaran. Walang mga bato-bato talaga. Ang mga bato-bato nasa gitna. So nakilala ko yung si kaibigan Fernan. Tapos napansin ko parang ang dami niyang burluloy sa katawan mga kabrid. Yung pala marunong maggamot si Fernan. So pinuntahan ko ngayon, nakilala ko siya dahil sa manok mga kabrid. So yung bulik natin dun galing sa kanya. Tapos naging kaibigan natin, yung maraming payo sa akin. Tapos napapansin ko marunong nga siya maggamot hanggang sa kinausap ko siya pa. Tulungan mo naman yung anak ko. Ano ba yung tingin mo sa anak ko? Pero para sa akin, parang ko na kasi ang anak ko, daming balbon. Yung daming balbon hanggang sa may banda niya. Tapos laging may sakit. Yung pala, yung anak ko raw ay medyo nakakita ng mga sa dilim ba. So hindi naman sana ako maniniwala dun sa kay Fernan, pero napansin ko yung mga, di ba, pinakapuntahan muna namin yung anak namin sa mga manggagamot din. Yung mga manggagamot mga kabrid, dun sa kanya pumupunta. Humingi ng mga yung mga ginagamit nila para panggamot. Yung pampaalis sa sa mga ganito, yung mga nila, yung mga mangtatawas. Dun sa kanya pumupunta para maghingi ng mga something na may mga pang sa tapos yun nga, ang tinignan niya yung anak ko. Tapos dun sa kanya pumupunta kasi marunong siyang tumingin ng mga kagaya ng nyug na walang butas. Dun sa kanya ipapatingin kung pwede ba yon, mga ganun ba, may mga dala yon, mga mangtatawas, yung mga walang mata na na nyug.
dadalhin sa kanya at ipapatitingnan kasi marunong daw siya. Ngayon naman yung anak ko, ginawa niya ng pang ano para hindi ano ng mga taong dilim, mga kabrid. Ano siya. Ginawa niya ng yung maliit na grapa na may laman na ginto. Ginawa niya. Tapos may mga orasyon siya. Ngayon, sabi niya sa akin, ganun lang, huwag mong iyan. Pwede mo ring gamitin iyan sa iyo. Ang tubig daw ng buti na yon, mga kabrid, pag mayroong mapapahama ka, kukulo daw yun, kabrid. Iinit yun. Kaya dapat nung naka sa katawan, nakatali. So ginawan ko siya ng maliit na yung parang belt, kinakabit ko sa anak ko, lalo na pag medyo masama ang pakiramdam ang anak, kinakabit ko siya. Tapos pag okay naman yung anak ko, inaalis ko naman siya. Tapos minsan pag alanganin yung puntahin ko, kabrid, pag medyo gagabihin or something na ginagamit ko rin yun. Pero nakatago lang talaga yun siya. Gawa niya yun. Ayaw niya magpabayad talaga. Kahit piso, ayaw niya magpabayad. So, ngayon, ang pinaka-sistema, pagtingin ko dun sa asawa niya, bakit ganyan? Hindi man ma-identify ng doktor, ilang pa-check up na sila. Kung ano yung sakit. Yung kagaya nung nakaraan daw, hindi naman na nakalakad. Yung kapitbahay natin. So, dahil mabait naman yun sa atin, bibigyan natin ng panahon para mapaayos. Pero syempre, kausapin muna natin si Fernan kasi ilang na tayo hindi baka marunong kasi agad yun magtingin ng problema. Minsan alam niya na kung nagsisinungaling ka, alam niya na, kabrid, kung nag-aano ka, yung bang may something gumagawa ng kwento, mapansin niya na agad yun. So ako naman, wala naman akong pakialam kung nakakasakit na ako. Minsan madalas ganun ako. Tapos ginagawa ko naman kung ano lang yung nararamdaman ko. Sasabihin ko kung ano yung hindi maganda sa tingin ko, talaga yan. Hindi man ako nag-ano ng kung medyo plastic ka, ay tutunawin kita. Sabihin ko kagad yung katotohanan sa iyo. So ganun ang nangyari. Ngayon pupuntahan natin ang kaibigan natin. Alamin natin kung marunong pa siyang magtingin. Hindi maggamot, kabrid, magtingin kung ano yung problema ng tao, kung ano ang dapat gawin ng tao. Kasi ang nagchat sa atin, nasa Mindoro pa siya, mga kabrid. China tayo para humingi ng tulong. So ngayon naman, ang hihingian natin ng tulong, i-check natin kung ano pa siya, active pa siya sa mga ganong bagay. Kasi syempre hindi din natin alam yung baka kasi ako naman naikwento ko siya kasi nga baka sakali maniniwala sila sa ganon. Kasi nalaman niya nga minsan yung si Mrs. Kasi nagkasakit din dati si Mrs. Na pagtingin niya sa kay Mrs. Pag niya, alam niya agad na may sa kanya kay Mrs. May yung bang umano rin na marunong din. Kaya yan si Mrs. dati nangayayat ng todo yan. Nangayayat ng todo, hindi man maano ng doktor. Ayun, isang tingin niya lang, ganito gawin mo, tapos ganito, ganito. Ayun, hindi na nakakaano yung gumaling si Mrs. sa mga ganon. Yung mga hindi kaya ng gumaling siya sa mga advice ng tao niya. Tapos iwan ko kung anong ginawa niya, bakit ba't nawala na yung yung sabi nila daw si Mrs. yung bang hindi maganda. Ito kwentong lang to, experience. It's up to you, my friend, kung maniniwala ka sa mga ganoon. So nawala yon, tapos yun, walang bayad, hindi nagpapabayad talaga. Hindi nagpapabayad. Alam niya nga na sira ulo ako alam niya yung pero matino tayo, sira ulo lang naman tayo dun sa mga kailangan siraan ng din ba. So puntahan natin, kabrid, para malaman natin kung yung sitwasyon. Kasi siyempre hindi na nga makalakad ang tao. Tamo naman daanan natin dito. Kung dadalhin ko pa yun dito, baka sakaling mapakisuyuan. Kasi ang problema, hindi marunong, hindi nagpabayad. So talagang to the effort. Kung tutuloy siya, ma-effort siya doon. Effort. Hindi ko alam. Bagay, meron akong doon na pang sa kanya. Sa kanya na hayop. Share natin siya ng kung ano doon. So tara, samahan niya ako.
Yan. Ang ginawa ko, kinontent ko. Kasi daily content na nagko-content ako dito mga kabrig. Outdoors vlog. So konektado naman po ito sa pagmamanok kasi dito minsan titingin din ako ng mga pwedeng maburaot sa mga susunod na pagkakataon, yung mga kawayan dyan, mga kung ano-ano dyan, baka marami na namang bunga ang kakao mga kabrid, tapos marami yung gagamitin sa paggawa ng cages ng manok, mga ganun. Marami tayong pwedeng dito. So dito mahirap magparami ng manok kasi maraming wild dito, maraming bayaw. Yun, daming musang dyan, breed. Daming wild sibet, daming musang dyan, kubra, sawa. Tapos yun yung bayawak. Ang bayawak ang marami kasi minsan dito. Tapos yung yung parang mga ibon na gubat na malalaki na tumatakbo-takbo lang, yung kulay itim, marami dyan, no? Lalo na nung hindi pa ito nababakuran. Kasi nag-start ko rin na-discover mga kabrid. Isa, wala pa siyang diki. Tsaka maayos, mataas dyan, no? Yun lang gitna na yan, no? Siguro kung mga 5 di pa lang ang lapad. Naapaw lang talaga siya pag malakas ang ulan. So dahil in-improve ng government natin, parang sinintralize yung lahat ng nasa bundok, diniretso na dito lumakas ang agos. So kailangan na nilang lagyan ng ganitong diki kasi umaapaw to umaapaw to siya. So ganun malapit na tayo. Ayun yung bahay, ayan ang bahay. So mula to the point na pag garahin natin ang motor natin, tayo yung bang ilang minutes, siguro 15 minutes 20 minutes na lakad, kinakat-kat ko kasi para minsan may asong nakabungad, huwag tayong magpakampante mag-vlog, baka hakmaling anong tayo ng aso dahil sa diskuido pa tayo ba. So ganun ang sistema. So ayan, maraming puno dito, maganda dito sana. So problema dito, walang kuryente. Talagang paggabi dito mukha kang alitap-tap dito, pero masaya dyan, masaya siya. Siya abundant, bastante siya sa prutas. Tikim-tikim nga lang siya sa langka mga kabrid. Pag tigil langka, ang dami nga langka. Tamang tikim lang siya, sawang-sawa siya sa mga prutas dito Tanim lang siya ng tanim. Tawagin ko lang kabrid, tawagin ko lang siya. Let's go. Maraming salamat sa patuloy na pagsabay dyan. Hanggang dito na lang, and God bless po sa inyo.